kamusta po ang naging legal process ng eleksyon nagdaan? Yes ka, Penny, no? Sa ayon ho sa napagkasunduan ng ating partido nung National Executive Committee at saka National Council meetings, the party created yung Nomination and Election Committee. Sila rin po ang nagbalangkas, no, ng mga panuntunin kung paano patatakbuhin yung eleksyon, simula sa pag-qualify ng mga tatakbong kandidato hanggang sa proseso ng pagboto, hanggang sa pagdeklara ng resulta. Sa kalagitnaan, no, nung ating proseso, may mga naging katanungan at ito naman ay naresolba rin, no, sa lalong madaling panahon, kung kaya wala na naging balakid nung nagkaroon na po ng eleksyon ng mga kandidato. Ang mga tumakbo ay galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas at yung mga kumandidato po ay na-nominate, no, sa pag-nominate ng 3 miyembro galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So that would show, no, na hindi one-sided yung pag-nominate sa'yo. And I think this is a very democratic way, no, of qualifying the candidates during the election. And thereafter, no, lahat ng mga bumoto, whether present or online, basta't member in good standing ay nakaboto po, no? And I think yun po, Kapenya, no, yung ngayon nakita, no, every time nagko-conduct po ng basic membership seminar ang ating partido, kung bakit hinihikayat natin ang ating members na hindi lang mag-join ng BMS, bagkos magbayad din ng membership fee, no? Ito ay amounting to less than 1 peso and 60 centavos a day, no? Ang membership fee natin ay dahil po this would entitle you naman not only to vote, no, na kayo ay bumoto, pero pwede rin kayo maging kandidato. So, ang ganda po nung naging proseso nung nakaraang Sabado. And I'd like to take this opportunity to thank first of all the Nomination and Election Committee for a job well done. It was not perfect, pero sabi nga ni ka Astra, no, for the longest time, matagal na pong hindi nagawa ang ganitong proseso. And for every one, lalong-lalo na po yung mga vloggers natin na nandito to have witnessed it, and even live, no, on Facebook, is to me a very rewarding experience. It's a microcosm, no, kung paano magkaroon ng eleksyon sa Pilipinas, no? Yun ang maganda, no, kasi boses mismo ng taong bayan ang nagsabi, tumakbo ka. Unlike other political parties na tinuturo lang, kasi ikaw tumakbo ka, no? Pati sa darating na election. This time, boses ho ng miyembro. Kaya I am very, very happy and proud. And magpapasalamat ako kay Ka Astra, no, for reminding us, no, how the party should conduct its elections, especially when electing its officers. Nasabi ho namin yan nito nung invitation namin. This exercise is part of nation building. Why? Because even dito sa loob ng ating partido, we exercise the discipline, we exercise the foresight, and we exercise our rights as enshrined in our, not only in our party constitution, but also in the Constitution of the Philippines. Kaya naging, ang maganda ho dito, bukas din ho ito sa publiko, no? Kaya on that score, Kapeni, naging maayos po ang ating pamamalakad, and eventually po na-declare yung mga winners, except for 2 positions po, no, na these are now subject for appointment. Ka-Astra, yung pati yung sa VP for Visayas, no? That would be now subject for appointment? Subject for the EXICOM discussion. Subject for EXICOM. But the 2 positions pwede na yan. Alright. So, yun, Kapen. And by the way, pasalamat din po ako pala dun sa mga nag-nominate sa akin for the position of Education Committee Chairperson and Legal Affairs Committee Chairperson. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng bumoto sa akin for the trust and confidence. Asahan po ninyo
isang invigorated at mas malakas na Legal Affairs Committee, which Kapeni, mananawagan din po ako ngayon sa public, no? Kasi si Kajimi nagsabi na rin about membership. I'd like also to invite, no, lawyers all over the Philippines who wants to be part of nation building, who wants to be part of an organization that promotes democracy and values the freedoms of our enshrined in our Constitution. If you want to be volunteer lawyers po for PDP Laban, wag lang sana po kung kailan darating na ang eleksyon. Pero ngayon pa lang po, please be part of nation building. Open po ang aming partido to welcome you. Get in touch lang po dito sa aming headquarters, no? So all lawyers, lahat po ng lawyers dito volunteers po. Wala akong aasahang bayad, pero ang altruistic feeling of being able to serve your country goes beyond any amount that will be paid to you. So hope ma-encourage ko po kayo to join us. Thank you very much, Attorney Yvette. At ngayon naman po, bigyan natin ng isang pagkakataon na makapagsalita at makapagpasalamat at maglatag ang ating minamahal na chair ng membership committee, si Ka-Astra. Pero bago ang lahat, gusto ko magbigay sa inyo ng katanungan upang maiporma mo ng tama ang paglalatag. Isama mo na rin na masagot itong aking katanungan. Alam ko, boses rin po ito ng ilan natin or marami nating membro mula NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao. Same question po. Ka-Astra, are you ready? Ka-Astra? Talagang Miss Universe question ito kay Dapat- Kapeni, di ba? Dapat, are you ready? Ready. Magsasmile dahil. Sabi ko, are you ready? Dapat ang sagot niyo, thank you for that wonderful question. After ka magtanong, wala ka pang tanong Hindi, eh. tatanong ko. Kasi time is gold. Minsan, di ba, inuunahan nila, hindi pa nagtatanong. So, are you Miss Universe before? How come you're very, familiar with the moves and question? And now, are you ready? Yes, I am. Okay, ang question ko po, Judge Penny. hindi lang po ito question ng inyong lingkod, bagkos ito po ay nanggaling sa ating mga kababayan na kamiyembro din natin at kapartito. Dahil sabi nila sa atin pong membership chair na si Ka-Astra, gusto nilang malaman at magmula-mula sa inyong napakagandang labi, paano natin palalakasin at dadamihin o pararamihin pa ng gusto ang atin pong mga miyembro through your committee. Ayan, muli ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapartido na muling ibinoto ang inyong lingkod bilang membership committee chairperson. Parang lagpas na ako 2 dekadang membership committee chairperson. Siguro napamahal na din sila sa akin at ako sa kanila kasi ayaw nila akong paalisin sa pwesto. Pero, this party has gone through so many challenges. It is the political party that has the richest history, no? And in fact, natutuwa nga ako kasi infusing new blood in PDP Laban. Maraming na-elect ngayon ng mga bagong mukha. And syempre, sabi ko nga kay Senator Jimmy, Senator talaga tatawag ko na dito, no? Huwag nang attorney. Oo. 2 araw bago pa lang ako na-nominate. Kasi sa proseso namin sa PDP, no, hindi namin alam kung sino-sinong nag-nominate except kung sasabihan ako na, oy, ni-nominate kita, di ba? Nauna ko nang pinanominate si Jimmy. 2 days after, meron din palang nag-nominate sa akin on the same position. And syempre, 'di ba, there are people na nagtiwala sa iyo, rerespetuhin mo 'yon. Kaya dito sa PDP Laban, the aim of conducting the correct election of officers is really para magkaroon ng boses ang mga miyembro at magkaroon ng tsansa na i-exercise kung ano yung gusto natin sa bansang Pilipinas. So, a fair, honest elections, no? And practice ito sa ating mga miyembro, no? And doon sa katanungan ni Kapeni, no, na ano ba yung mga nilalatag natin, unang-una, nilatag ko na during the National Assembly, na
nais ng PDP Laban mapalawak pa ang serbisyo sa kanyang mga miyembro. We are the only political party na 95% of its membership are non-politicians. Kaya naglatag po ang membership committee ng panukala na mag-register ang partido ng party list. Kasi kung napapansin ninyo, medyo na ano na yung party list system eh. Ang mga tumatakbo, mga kontraktor, mga mayayaman, mga dynasty, hindi naaalagaan yung tunay na mga sektor. And dito sa PDP Laban, sa sobrang dami ng miyembro natin, there are a lot of sectors in our political party na hindi na-address yung mga needs nila. That is why I have proposed, and nagagalak naman ako that it was approved by the National Assembly, that we will register a party list for our sectoral representation, no, in Congress. Kasi nawalan ng boses nga eh, 'di ba? Para silang sindikato sa ano, pag sinabi ng speaker na ganito, lahat na sila subaybay doon sa kung ano sinabi ng speaker. So PDP Laban would like to have a real voice of the people in Congress. Pangalawa na ano natin matagal na naming pinag-usapan ni Senator Jimmy yung online orientation of members. We are developing this already, and hopefully before the end of the year ay ma-launch namin itong online for associate members, kasi kailangan pa rin na yung full membership dapat may physical attendance to the basic membership seminar. Pangatlo, magandang balita kasi at ito na sabi ko na rin ito sa leadership before, para sa ating mga, kasi 'di ba, isa sa mga struggles ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ang hirap magbukas ng bangko. Kasi sobrang dami ng requirements, ganyan, and we would like this to be available to our party members. So, I have made a proposal. In fact, I will have a meeting this afternoon. Hindi ko na lang muna sabihin kung ano yung but the membership ID kaya lahat ng mga hindi pa nakatanggap ng ID, anuhin nyo muna yung damdamin ninyo, kasi meron akong panukala na mas mapapaganda pa yung ating yung identification card natin. Magiging kagaya na siya ng Pag-ibig at saka ng GSIS na meron siyang kasamang ATM. Parang UMID, 'di ba? So, para hindi na kayo mahirapan ng pagbubukas ng inyong bangko na pwede kayong maka-access ng inyong pera, the membership ID of PDP Laban will now come with an ATM card. So yun yung natin, no? And yung 100 pesos na ibinayad nila, yun yung laman. Oo, kasi nabayad kayo ng 100 pesos, di ba? So, imbis na, yung 100 pesos, that's going to be your initial deposit to your Pero, ito pa yung kagandahan dito sa proposal natin, hopefully ma-approve. Like, for example, if you will have a 10,000 deposit, you will also have a limit for your credit card. Di ba? So, magkaroon ka ng credit accessibility through your, So, it's both a debit credit identification card. Excited ba kayo dito? Excited! Oo. Wow! So, yan yung natin, no, na hopefully mas maganda ang pag-uusap namin sa magiging kapartner natin, so that our members will have opportunities for livelihood. Yes. The chapters will have, kasi bago na yung magkakaroon ng competition for the livelihood yung lahat ng mga region namin sa PDP Laban. So, kaakibat na rin ito doon sa and giving access also to our livelihood groups sa bawat region to access to initial capital sa kanilang mga livelihood programs. So, excited ba kayo sa mangyayari sa PDP? Ayan. Okay, maraming salamat ka, Astra. Napakaganda ng bago mong balita para sa ating